Good day, idols! For today's video, magluluto naman tayo ng ginataang gulay with seafood. Syempre, uunahin natin ang ating bawang. Maghihiwa din tayo ng sibuyas. Then, isusunod natin ang ating luya. Hihiwain lang natin siya ng pahaba. Isusunod naman natin ang kalabasa. Tatanggalin lang natin yung gitna. Then, hihiwain natin siya. Saka natin siya babalatan. After natin siya mabalatan, idols, hihiwain lang natin siya ng saktong-saktong cut na hindi siya basta-basta madudurog. Then, isusunod naman natin ang ating sitaw. Masyadong mahaba yung sitaw na nabili ko, idols, kaya hinati ko siya sa dalawa bago ko siya kinat. Bali, 2 taling sitaw ang ginamit ko dito, idols, kasi nga masyado akong mahilig sa sitaw. At pagdating naman sa alimasag, idols, hihiwain lang natin siya sa gitna. Mas maganda kung tatanggalin mo yung bandang gitna niya bago mo siya ikakat. Kinat ko lang yung ating squid ng sakto lang sa kanyang size. Bali, pinag-5 o pinag-6 ko lang bawat isa. Malinis na po yung ating squid. Then after nun, nagpainit na po ako ng kawali. Naglagay na rin ako ng mantika. Una kong ginisa is yung ating luya. Gigisahin ko lang siyang maigi para mas lumabas yung aroma niya at mas mabango. Then, isusunod na natin ang ating sibuyas at bawang. Pinagsabay ko na, idols, kasi madali lang din naman siyang maluto pareho. Yan, gisa-gisa lang, idols, para mas lumabas ang aroma. Then, ilinagay ko na yung ating squid. Inuna ko yung squid kasi nagsasabaw itong ating squid. Hahayaan lang natin siyang masute ng maigi. Then, makikita mo lumalabas na yung juice niya. Kailangan natin patuyuin ng konti. Then, ilalagay na natin yung hipon at yung ating alimasag. Medyo hahayaan lang muna natin siya para medyo maluto siya ng konti. Makikita mo naman na medyo luto na siya pag medyo namula na yung kanyang kulay. Diba, idols? Unti-unti na siyang namumula. At pag ganun na nga ang kulay niya, idols, ilagay na natin yung ating kalabasa. Isimmer lang natin siya ng konti kasi madali lang maluto yung ating kalabasa. Halukay lang tayo pag medyo natuyuan. Mga after 10 minutes, idols, medyo malambot na ang ating kalabasa. Ilagay na natin yung ating sitaw. Bonggang-bongga yung sitaw natin. Marami talaga yan, idols, dahil isa talaga yan sa mga paborito kong gulay. Then, i-mix lang natin. Halukay-halukay lang tayo, idols. Then, hayaan lang natin siyang masimmer ng konti. Kasi madali lang talagang maluto yung ating sitaw. Kaya hinuli ko yan. Kasi gusto ko yung medyo crispy pa yung ating sitaw at hindi masyadong malambot ang ating kalabasa. Then, pag okay na, maglagay na tayo ng kahanggata or ng coconut milk. Hindi ko linagay lahat, idols, kasi pakakapitin ko muna yung siguro mga 1 basong gata yung linagay natin. Pakakapitin lang muna natin siya sa ating gulay saka sa ating seafood. Halukay lang, idols, mukhang masarap na talaga siya. At unti-unti kakapit yung kakanggata sa ating gulay at sa ating seafood. Lalagay na nga tayo ng pampalasa, idols. Naglagay lang ako ng 1 kutsarang patis saka ng ½ teaspoon na asin. Then halukayin lang natin siya para kumalat yung lasa ng alat. Konti lang linagay ko, idols, kasi dati nang maalat ang ating seafood. Then, linagay ko na yung huling gata na magpapalapot sa ating ginataan. At maglalagay na rin ako ng 2 siling haba at 2 siling maanghang. Halukay lang, idols, para medyo lumasa yung anghang sa ating niluluto. Yan, halukayin lang natin, idols, at medyo lumapot na nga yung ating sauce. Tinikman ko nga, idols, kung okay na ba yung lasa niya kasi mag-a-adjust tayo ng pampalasa. So, nag-add pa ako ng patis dahil medyo matabang pa siya. At then, naglagay na ako ng paminta for the final. At halukay lang ng konti, idols. Pakuluin lang natin siya at palaputin lang natin. Then, there you go. Ginataang gulay with seafood.